Welcome back dito sa channel natin. Muli tayong nagbabalik dito sa Bridgetown. Malapit na ngang matapos ang bagong Robinsons Opus Mall. Isang bagong upscale mall sa boundary ng Quezon City at Pasig City. Makikita naman natin napakaganda ng disenyo ng mall na ito. Ang mga spaghetti wires lang dito sa harap ang nakakasira sa view. Siguro mga ilang linggo na lang or baka next month magbubukas na ang bagong Opus Mall. Dito sa bandang dulo ng mall, meron ditong shortcut na papunta doon sa kabilang side. Diretso na sa bagong tulay sa Bridgetown. Ginagawa na yung finishing dito sa labas ng mall. Ito yung isa sa mga entrance na papasok dyan sa loob. Napansin ko lang marami ding mga entrance exit ang mall na ito. Nasa 5 or 6 siguro ang mga entrance exit ng bagong mall. Andito naman tayo sa pinakaharap ng mall sa may C5. Gaya ng sinabi ko kanina, napakaganda na sana ng bagong mall pero yun nga nasira ang view dahil dito sa mga spaghetti wires. Hindi ba pwedeng ayusin yan ng Meralco? May landscape mini garden na sa paligid ng mall. Dito naman sa kabilang side, tapos na rin ang dalawang bagong premium office tower. Wow, napakaganda na pala dito. Nakakamangha yung kakaiba na disenyo ng mall. May mga viewers na nagsasabi na para daw snake skin o balat ng ahas. Yung iba naman ang tingin nila ay parang honeycomb. Binuksan na pala itong walkway dito sa gilid ng mall. Kaya pwede na tayo maglakad dito.
Kasalukuyan na pala na ongoing na ginagawa yung iba't ibang mga stores at mga restaurant dyan sa loob. Ayan, dito sa dulo, meron pang isang entrance exit. Dito sa may shortcut area, may entrance exit din dyan sa loob. So ayan guys, tapos na nga ang dalawang premium office tower, ang GBF Center 1 at 2. Mostly mga BPO o call center ang mga tenant dito sa bagong office building. Nasa dulo naman ng Opus Mall ang Philly Hotel. Ito ang bagong hotel brand ng Robinsons. Ito na palang ikalawang Philly Hotel, yung una ay nasa Cebu. Kapag nandito ka nga sa tulay na nagdudugtong sa dalawang bahagi ng Bridgetown, ang east at west, may mga malalaking arko na inilagay dito bilang disenyo ng tulay sa magkabilang gilid. Parang skeleton o parang ahas ang disenyo ng mga arko dito sa gilid ng tulay. Overlooking dito sa Marikina River ang bagong Philly Hotel. Ito ang Bridgetown West na ngayon ay fully developed na. Ibig sabihin wala nang space para tayuan dyan ng mga building. Maliit lang din ang area niyan kumpara dito sa kabila kung saan malawak pa yung area na i-develop pa ng Robinsons. Ang Bridgetown West ay sakop pa ng Quezon City. Ang Bridgetown East naman ay sakop na ng Pasig City. Dalawang high-rise residential condominium ang matatapos na dito sa kabilang side. Ang Ceros Residences ang isa sa mga condominium building na matatapos na. Ito naman ang Villaris Residences, isang luxury residential condominium. Isa pang luxury residential building ang itatayo dito, ang Haraya Residences. Ito naman ay joint venture project ng Shangri-La Properties at ng Robinsons. Katabi lang ng Bridgetown ang isa pang master plan development ng Ayala Land, ang Park Links.
Sa ngayon ay nagsisimula na rin na magtayo ng mga project dyan. Yung nandun naman sa likod ay ang Eastwood City. Dito naman tayo sa landmark at tourist attraction sa Bridgetown. Ito ang The Victor Statue na may taas na 60 meters high. Sa ngayon may ginagawa dito na elevated platform at tourist viewing area dito sa baba ng statue. Alamin pa natin sa mga susunod na update kung ano magiging purpose dito sa ilalim ng The Victor Statue. Malapit na palang matapos ang tourist viewing platform dito sa baba ng statue. Dito pwedeng umakyat ang mga turista at pwede na magpa-picture. So ayan guys, wala nang space dyan sa Bridgetown West na sakop ng Quezon City. At dito na lang sa kabila sa Bridgetown East na sakop naman ng Pasig City ang ide-develop pa sa mga susunod na taon. Dito naman sa gitna ng Bridgetown ang football field. Unti-unti na nga dumadami ang mga football field dito sa ating bansa. Meron na rin sa Arca South, Bonifacio Global City, McKinley Hill, Circuit Makati at ang pinakabago na ginagawa pa ngayon sa taas ng Mall of Asia. Malapit na rin palang simulan ang Villares Residences North Tower sa tabi lang ng South Tower. Malawak pa yung area dito sa Bridgetown East, kaya ngayon ginagamit mo na ito bilang mga sports facility katulad ng obstacle park. May bago palang structure na tinatay dito sa tabi ng football field. Ano kaya ang magiging purpose nito? Abangan natin. Dito rin sa gitna makikita ang night market. Pero sarado muna ngayon dahil weekend tayo pumunta dito. Ito palang gagamitin na temporary Pasig City Hall kapag nagsimula na ang bagong project na Pasig City Hall Campus. Malapit na rin matapos ang building na ito. Siguro sa susunod na buwan lilipat na dito temporarily ang ilang mga opisina ng Pasig City Hall habang gagawin pa lang ang mas bago at mas moderno na Pasig City Hall Complex. Yung building naman dito sa kabila, hindi pa natin alam kung ano magiging purpose nito. Accessible ang Bridgetown sa C5 at ang Bridgetown East naman ay accessible dito sa Amang Rodriguez Avenue.
May isa pang entrance exit papasok ng Bridgetown mula dito sa Amang Rodriguez Avenue. Pero hanggang sa ngayon sarado pa rin ito. Anong masasabi nyo sa latest na progress sa iba't ibang mga project na ginagawa dito sa Bridgetown? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.